Naririnig ba ako? Oo, be. So, magandang umaga sa inyong lahat. Kami nga pala ang ika-6 na pangkat na mag-uulat para sa ngayong hapon. Ang tatalakayin natin ngayon ay patungkol sa batayan ng globalisasyon. Kumbaga, ito lang yung kadugtong nung pag-uulat nung ika-5 pangkat. Paki-next po. Yan, kami yung ika-6 na grupo. Ako si Sofia May, si Julian De La Cruz, Chester Palaw, Abigail Bungay, Kimberly Bonifacio, Justine Anicete at saka si Stephanie Capanas. So, meron kaming inihandang palaro na kung saan bakit? Ay, wait lang. Wala pang instruction. So, meron kaming inihandang palaro na kung saan pamagat nito halo-halong titik na dapat makabuo kayo ng salita. Gets ba? Nice. So, sige, Nicole, ano ang salita na nabuo mo? Cellphone. Tingnan natin kung cellphone. Tama. Cellphone ang tamang sagot. At dahil dyan, very good ka. Sa susunod naman, likaputi. Ano kaya yung mabubuo niyong salita? Mariel? Mariel Munda? Mariel? Politika. Tama. Tamang sagot ay politika. Galing, magaling. So, ang susunod naman ay ako sonedi. Ano kaya yung mabubuo niyong salita? Miss Angel? Kinabalo. Balo? Miss Loveliness? Isipan ke po. Ay, isipan mo pa. Sige, isipan mo pa. Miss Loveliness? Edukasyon. Tama, edukasyon. Edukasyon. Magaling. So, ang susunod naman, tinan natin kung ano. Yan, nitre. Double N-I, double T-R-E, double E. Ibang, Miss Ronaline? Internet. Tama. Galing. Internet ang tamang sagot. Meron pa ba? Next. Meron pa. Ano na yan, last? Miss Loveliness, pwede po paki-mute? Miss Loveliness? OFW. Oh, nasagot niya na. OFW. Tamang sagot ay OFW. So, yung mga nasagutan nyo, ito ay yung mga ating tatalakayin para sa ngayong hapon. Meron akong inihandang video na kung saan mas mapapalawak yung kaalaman nyo patungkol sa globalisasyon. Ay tumutukoy Wait sa lang. pagkakaugnay-ugnay. Naririnig nyo ba? Naririnig nyo? Opo. Yun, naririnig nyo pala eh. So, panoorin natin yung globalisasyon para mas mapalawak ang inyong kaalaman. Paki-play po. Ang globalisasyon ay tumutukoy sa pagkakaugnay-ugnay ng mga bansa, lipunan at ekonomiya sa buong mundo. Ito ay dulot ng pag-unlad sa teknolohiya, transportasyon, komunikasyon, at pati na ng ekonomiya, politikal, at kultural na mga kadahilanan. May iba't ibang uri ang globalisasyon, kabilang ang economic globalization na nangangahulugan ng patuloy na pagkakabuklod ng mga pandaigdigang merkado para sa mga produkto, serbisyo at salapi.
Maaaring magdulot ito ng mas maraming kalakalan at investment, pati na rin ang mas malaking kompetisyon. Gayunpaman, maaari rin itong magdulot ng pagkawala ng trabaho at kakulangan sa sahod para sa mga manggagawa, pati na rin ang pang-aabuso at pagkasira sa kapaligiran. Ang cultural globalization naman ay nangangahulugan ng pagkalat ng mga ideya, paniniwala at kaugalian sa buong mundo. Maaaring magdulot ito ng mas malawak na pag-unawa at pagpapahalaga sa iba't ibang kultura at ating pagkakaiba-iba. Gayunpaman, maaari rin itong magdulot ng pagkawala ng kultural na pagkakakilanlan, pati na rin ang hindi pagkakaintindihan. Ang political globalization naman ay nangangahulugan ng patuloy na pagtutulungan at pagkakaugnay ng mga bansa sa mga isyong pandaigdig tulad ng seguridad, karapatang pangtao, at kapaligiran. Maaaring magdulot ito ng katatagan at kaunlaran, pati na rin ang mga mas epektibong mga tugon sa mga hamon ng daigdig. Gayunpaman, maaari rin itong magdulot ng pagkawala ng soberanya at demokratikong pangangasiwa, pati na rin ang hindi pagkakapantay-pantay at kawalan ng katarungan. Ang social globalization naman ay nangangahulugan ng patuloy na paggalaw ng mga tao sa buong mundo, tulad ng migration at turismo. Maaaring magdulot ito ng mas malawak na pagkakaunawaan ng iba't ibang kultura, pati na rin ng mas maraming oportunidad sa ekonomiya at edukasyon. Gayunpaman, maaari rin itong magdulot ng mas malaking kompetisyon para sa mga trabaho at likas yaman, pati na rin ang mga issue tulad ng racism. Sa kabuuan, ang globalisasyon ay maaaring magdulot ng mga oportunidad at hamon, at ang mga epekto nito ay maaaring magbago depende sa antas ng pag-unlad ng isang bansa at sa mga patakaran o batas na itinatakda ng mga ito. So ayun, napanood natin kung ano nga ba ang globalisasyon. Napakinggan niyo naman, 'di ba? 'Di ba po, napakinggan niyo? Miss Angel, ano ang naunawaan mo patungkol dito sa globalisasyon? So, may ano siya, may pros and cons din pala siya. No? Oo. Sabi dun sa huli, yung last na topic ay last na types ng globalization is yung yung social globalization, nangangahulugang patuloy na paggalaw ng tao sa mundo. Pero pwede siyang mag-cause ng racism or hindi pagkakaroon ng pantay-pantay na karapatan or pagtingin sa tao, ganun. Tama. So, meron siyang parehong positibo at negatibo na epekto sa iba't ibang bansa at mga tao. Ang ilan sa mga benepisyo ng globalisasyon ay ang pagtaas ng kalakalan, pag-unlad ng ekonomiya at pagpapalitan ng kaalaman. Ngunit ang globalisasyon ay maaari ring magdulot ng pagkawala ng trabaho, hindi pantay na pag-unlad at pagkawala ng mga tradisyonal na kultura. Halimbawa nitong pagkawala ng mga tradisyonal na kultura, ito yung mga um, ngayon din naman nangyayari pa 'to o nagaganap pa din naman pero nawawala na yung, pagbo-bonding ng family, 'di ba, kasi dahil sa teknolohiya. Kaya nga sinasabi dito na meron siyang negatibong epekto din. So, nauunawaan ba ang globalisasyon? Tama. So, next na po kung nauunawaan naman ng globalisasyon. So, dumako na tayo sa mga paksang ating tatalakayin. Nandito ang cellphone, politika, edukasyon, internet, search engine, paglaganap ng Filipino, mga OFW. Dumako na tayo sa cellphone.
Ang Tagalog ng cellphone ay telepono, 'di ba? Alam niyo naman. So, ito ay isang uri ng teleponong wala ng kawad na gumagamit ng mga sityong cellular or cell site para sa pakikipagtalastasan. Alam naman alam niyo ba yung ano, yung cellphone na parang may kawad? Kailangan pa siyang isaksak. Kailangan pa siyang saksakin. I mean, isaksak sa kuryente gano'n para umandar siya. Gano'n yung mga telepono dati, 'di ba? Kailangan pa siyang isaksak para gumana siya. So, dati gano'n yung mga cellphone. Pero, dito inimbento nina John F. Mitchell at Martin Cooper ng kumpanyang Motorola noong 1973. Dito naman inimbento na nila yung mga telepono na hindi na ginagamitan ng mga kawad o hindi na gumagamit ng hindi na kailangan isaksak, gano'n. Gano'n yung mga cellphone, sila yung nakaimbento nito. So, yung cellphone, dito nagkakaroon tayo ng komunikasyon, lalo na sa mga mahal natin sa buhay na nasa ibang bansa o kahit saang lupalop pa sila ng mundo. Sa pamamagitan ng telepono, nakakapag-komunika tayo, puwede tayong makipag-ugnayan sa mga mahal natin sa buhay. So, sa pamamagitan din ng cellphone, nagiging madali yung mga bagay para sa atin. Sa pamamagitan na lang ng paghanap ng mga impormasyon. Sa pamamagitan ng cellphone, puwede na natin magawa yon in just one click. Sa isang click lang natin, puwede na tayong makahanap ng mga datos o mga impormasyon. So, kayo ba, ano ba yung tulong sa inyo ng cellphone? Miss Francesca? Ay, ano? Ano yung tulong sa'yo ng cellphone? Kapag may cellphone ka, meron ka ng, tawag dito, Life. pwede ka na mag-search sa internet. Oo, tama. Ang galing. 'Di ba? Dahil sa cellphone, napapadali yung mga bagay-bagay para sa atin. Nakakapag-search tayo nang hindi tayo nahihirapan. Pero syempre, may mga pros and cons din yung cellphone. Katulad na lang paghahanap ng mga impormasyon. Kailangan palagi tayong mag-fact check or kailangan natin alamin kung tama ba or tama ba yung mga impormasyon na nahahanap natin. Nagigets po ba? Salamat po. So, dumako na tayo sa pangalawang paksa, ang pulitika. So, ang politika, ito ay isang sistemang namumuno sa bawat mamamayan. So, politikang mag-aangat at resolba sa mga problemang panlipunan. So, politika din ang magsisilbing susi upang maiangat ang ang mahirap na sitwasyon ng bayan. Paki-next po. May politika. Kung anong ibig sabihin ng politika. So, politika, P is pag-asa para sa magandang hinaharap. So, yung U naman, pag-uunlad ng bansa at lipunan. So, yung L naman ay lipunang malaya mula sa katiwalian. Lipunan na walang katiwalian. So, I is iniibig, pinamamahalaan ng buong katapatan. Pamahalaan na nagtatrabaho ng tapat at may pagmamahal sa bayan. So, yung T naman ay tinataguyod ng walang panluloko. Excuse.
pagpapatupad ng mga prinsipyo ng walang panlilinlang. So, I naman ay is iangat ang kabuhayan at katarungan pantao. Pagsusulong ng kabuhayan at pantay na katarungan. So, yung K naman ay kapit-bisig ang mga pinuno at pinamumunuan. um, yung K daw ay ibig sabihin is pagtutulungan ng mga leader at mamamayan. So yung A naman is aasenso ang inang bayan. Aasenso ang inang bayan sa pag-unlad at pag-asenso ng bansa. So, ang politika daw ay ang sistema ng pamamahala at mga patakaran na nagtatakda kung paano pinamumunuan at inaasikaso ang isang bansa o komunidad. Ito ay tungkol sa paggawa ng mga desisyon na nakakaapekto sa lahat ng aspekto ng buhay ng mga tao. So, mula sa pagbuo ng batas hanggang sa pagpapatupad ng mga programa para sa kaunlaran. Ang layunin ng politika ay magtaguyod ng kaayusan, makamit ang katarungan at itaguyod ang kabutihan para sa nakararami. Sa madaling salita, ito ay isang proseso ng pamamahala na naglalayong mapabuti ang buhay ng bawat isa sa pamamagitan ng epektibong liderato at maayos na pamumuno. So, next is, hindi ko na alam sino next. So, edukasyon. Hello, ako nga po pala si Chester Palo ang pangatlong uulat sa aming grupo. Edukasyon. Sino ang may ideya tungkol sa edukasyon? Okay, next na lang po. Ang epekto ng globalisasyon sa edukasyon ay malaking tulong sa mga asignatura at kurikulum ng mga mag-aaral sa paaralan. Sa ugnayang panlipunan ay mas nahasa ang ating kaalaman sa iba't ibang uri ng kultura at paniniwala. Edukasyon sa panahon ng globalisasyon. Ang globalisasyon ay may malaking epekto sa ating sistema ng edukasyon. Isa itong pagkakataon para sa mga estudyante na mas mapalawak pa ang kanilang kaalaman sa iba't ibang asignatura at kurikulum. Dahil sa ugnayang panlipunan na dulot ng globalisasyon, mas nahasa ang ating pag-unawa at pagtanggap sa iba't ibang kultura at paniniwala. Sa madaling salita, ang mga karanasang ito ay hindi lamang nagbubukas ng isip natin kundi pinapalakas din ang ating kakayahang makisalamuha sa iba sa mas makulay at makabuluhang paraan. Yun lang po. Thank you. Next po. Next. Kim. Doon ka muna po. Doon ka muna. Bago ako magsimula, magpapakilala muna ako. Ako nga po pala si Abigail Angel Bungkay. Ang aking ibabahagi ay ang internet. May idea naman kayo kung ano yung internet, hindi ba? Bodon!
Ang internet ay isang sistema ng komunikasyon at pag-access sa impormasyon sa pamamagitan ng mga computer at iba pang mga kagamitan. Ang internet ay isang global na network na nagbibigay daan sa mga tao upang makipag-ugnayan, magbahagi ng impormasyon at mag-access sa iba't ibang uri ng data sa buong mundo. Example na lang, sa pamamagitan ng internet, maaari tayong magpadala ng mensahe, magtrabaho, maglaro ng online games, manood ng movie, magbasa ng balita, at mag-online class. Ang internet ay napakahalagang bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay sa kasalukuyang panahon dahil ito ay nagbubukas ng maraming oportunidad at pagkakataon para sa komunikasyon at pag-access sa impormasyon. Gaya na lang natin ngayon, ginagamit natin yung internet sa online class, hindi ba? Dahil kung walang internet ay hindi tayo makakapag-online class at kaya napakahalaga ng internet sa ating pang-araw-araw na buhay. Yun lamang po. So, ako na po ang mag-uulat ngayon, Kimberly Bonifacio. Search engine. Google. Isang search engine na tumutulong sa paghahanap ng impormasyon. Ang Google ay pinakamalaking search engine sa mundo. Ito ay isang tool na tumutulong sa mga tao na maghanap ng impormasyon sa internet. Nagbibigay ito ng mga resulta mula sa iba't ibang mga website, kabilang ang mga article, video, larawan at iba pa. Halimbawa na lamang, kung gusto mong maghanap ng impormasyon tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas, maaari kang mag-type ng kasaysayan ng Pilipinas sa search bar ng Google. Magbibigay ito ng resulta mula sa iba't ibang mga website na may kaugnay sa paksa. Next po, Bing. Isang search engine na nagbibigay daan sa paghahanap ng mga bagay online. Ang Bing naman ay isa pang popular na search engine at tulad ng Google. Nagbibigay din ito ng mga resulta mula sa iba't ibang mga website. Gayunpaman, ang Bing ay kilala sa pagbibigay ng mga natatanging tampok tulad ng pag-highlight ng mga himae at videos ng mga resulta sa paghahanap. Halimbawa, kung gusto mong maghanap ng mga larawan ng mga hayop, maaari kang mag-type ng mga larawan ng mga hayop sa search bar ng Bing. Magbibigay ito ng mga resulta sa kung ano ang nais mo. Next. Yahoo. Isang portal ng internet na nagbibigay ng balita, serbisyo at iba pang online na kagamitan. Ang Yahoo ay isang portal ng internet na nagbibigay ng iba't ibang mga serbisyo, kabilang ang mga balita, email, at iba pa. Ito ay isang mahusay na mapagkukunan ng impormasyon para sa mga tao na gustong manatiling napapanahon sa mga pangyayari sa mundo. Halimbawa, kung gusto mong basahin ng mga balita tungkol sa politika, maaari kang pumunta sa website ng Yahoo at mag-click sa section ng balita. Magbibigay ito ng mga article mula sa iba't ibang mga pagkukunan ng balita. Ask.com. Isang search engine na nagbibigay ng sagot sa mga tanong ng mga tao. Ang Ask.com naman po ay isang search engine na kilala sa pagbibigay ng mga sagot sa mga tanong ng mga tao. Ito ay isang mahusay na mapagkukunan ng impormasyon para sa mga tao na gustong mag-anap ng mga sagot sa mga tiyak na tanong. Halimbawa, kung gusto mong malaman kung ano ang kabisera ng Pilipinas, maaari kang mag-type ng ano ang kabisera ng Pilipinas sa search bar ng ask.com. Magbibigay ito ng sagot ng Maynila. AOL.com, isang dating provider ng internet service at portal ng balita at impormasyon. Ang AOL.com naman ay dating isang popular na provider ng internet service. Nagbibigay ito ng mga serbisyo tulad ng email, instant messaging at paghahanap at iba pa. Gayunpaman, ang AOL.com ay hindi kasing popular tulad ng dati. Halimbawa, ang AOL.com ay dating isang popular na mapagkukunan ng balita at impormasyon. Ang Baidu naman ay isang search engine sa China na kilala sa pagbibigay ng mga serbisyo sa wikang Chino. Ang Baidu ay isang pinakamalaking
search engine sa China, ito ay mausay na mapagkukunan ng impormasyon para sa mga tao na nagsasalita ng wikang Tsino. Halimbawa, kung gusto mong maghanap ng impormasyon tungkol sa kultura ng China, maaari kang mag-type ng kultura ng China sa search bar ng Baidu. Magbibigay ito ng mga resulta mula sa iba't ibang mga website na may kaugnayan dito. So sa tingin niyo po, ano ang koneksyon nito sa kulturang popular? Sino po ang pwedeng sumagot? So ako na lamang po ang sasagot. Ang mga search engine ay may malaking impluwensya sa kulturang popular sa pamamagitan ng pag-aayos ng ating pagkonsumo ng impormasyon at paglikaan ng mga uso. Ang mga resulta ng paghahanap ay nakakaapekto sa kung ano ang nakikita natin, binabasa at pinapanood na nag-aambag sa pagkalat ng mga idea, trend at kultura. Ang mga search engine ay nagsisilbing gatekeeper ng impormasyon na nag-impluwensya sa ating mga pananaw at pag-unawa sa mundo. Yun lamang po. Sinong next na mag-aano? Si Justin. Sino kaya? Wala sa Justin? Wait lang daw. Sophia, hindi akin yan. Kim, hindi. Sa'yo pa yan Kim. So, ipagpapatuloy ko. Akin pa pala ito. DuckDuckGo ay isang search engine na nagbibigay ng privacy na gumagamit ng isang search engine na nagbibigay ng mga privacy sa mga gumagamit nito. Maaari nating gamitin ito kung tayo ay may mga kung may gusto tayong itago. Internet archive. Ang library na nag-iimbak ng mga lumang version ng mga website at digital na material. Isang pangkalakal na organisasyon na naglalayong magbigay ng universal access to all knowledge. Ito ay isang digital library na nag-iimbak ng iba't ibang uri ng mga digital na material tulad ng mga website, libro, audio recording, video, imahe at software.
So next naman po ay yan Yandex.ru, isang Russian search engine at provider ng online services sa Russia at iba pang mga bansa. Ang Yandex.ru ay ang pangunahing website ng Yandex, isang kumpanya ng teknolohiya mula sa Russia. Ito ay isang search engine na katulad ng Google na nagbibigay ng iba't ibang serbisyo. Susunod naman ay ang Wolfram Alpha ay isang tool sa internet na nagbibigay ng direktang sagot sa mga tanungan sa pamamagitan ng pagkuha ng impormasyon mula sa malawak na database. Ang Wolfram Alpha ay isang computational knowledge engine na nagbibigay ng mga sagot sa katanungan sa pamamagitan ng pagkuha ng data mula sa iba't ibang mga pinagkukunan. Hindi katulad ng mga search engine na nagbibigay ng mga link sa mga website, ang Wolfram Alpha ay nagbibigay ng mga direktang sagot sa mga katanungan na kinakalkula mula sa isang malaking database ng impormasyon. Yun lamang po. Salamat po. Ngayon, pag-uusapan naman natin kung ano yung paglalaganap ng Pilipino. Sa merong kaalaman about sa paglaganap ng mga Pilipino, pwede po kayong magsalita kung meron kayong. Mamaya, malalaman natin kung bakit lumalaganap ang wikang Pilipino. Paki-next nga po. Ang wika ay isang mapa ng mahabang daan ng kultura. Bakit nga ba natin masasabi na ang wika ay isang daan ng mahabang daan ng kultura? Anyone? Kung sinong merong alam about sa ang wika ay isang mapa ng mahabang daan, pwede naman kayo magsalita. Kung wala, ako na lang. Ang wika ay isang mapa ng mahabang daan na kung saan dahil to ay nagsisilbing gabay sa pag-unawa sa kasaysayan, kaugalian at paniniwala ng isang grupo ng mga tao. Ang wika ay nagdadala ng mga kwento ng mga ninuno, mga pangyayari na sa nakaraan at mga tradisyon na nagpapakilala sa isang kultura. Halimbawa, ang mga salitang ginagamit sa isang wika ay maaaring magpaiwatig ng mga bagay na mahalaga sa kanila ng kanilang kultura, tulad ng mga Diyos, mga bayani o mga ritual. Ang wika din ay nagpapakita ng mga kaugalian at paraan ng pamumuhay ng isang grupo ng mga tao, alimbawa ng pagbati, ang paraan ng pagkain at ang paraan ng pag-uusap ay maaaring maipakita sa pamamagitan ng wika. Ang wika ay isang nagpapahayag ng mga paniniwala at filosofiya ng isang kultura. Halimbawa, ang mga salitang ginagamit sa isang wika ay maaring magpaiwatig ng mga paniniwala tungkol sa mundo, sa kalikasan o sa espiritualidad. Sa madaling salita, ang wika ay isang mahalagang bahagi ng pagkakakilanlan ng isang kultura. Ito ay ang susi sa paggunawa sa kasaysayan, mga kaugalian at mga paniniwala ng isang grupo. Bukod sa daigdig ng telebisyon, unti-unti na ring lumalaganap ang paggamit ng wikang Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo. Ito nga, bakit nga ba lumaganap ang wikang Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo? Dahil din sa telebisyon lamang, ito ay malaking impluwensya sa paglaganap nito. Sa katunayan, ang paggamit ng Pilipino ay unti-unting lumalaganap sa iba't ibang sulok ng mundo, sa iba't ibang paraan. Ito ay ang paglipat ng mga Pilipino sa iba't ibang bansa ay nagdulot ng paggamit ng Pilipino sa mga komunidad ng mga Pilipino sa ibang mga bansa. Ang paggamit ng internet at social media ay nagbibigay daan sa mga Pilipino sa buong mundo na makipag-ugnayan sa isa't isa.
at gamitin ng Pilipino sa kanilang pag-uusap at pagtuturo ng Pilipino sa mga paaralan sa ibang bansa ay nagpapalaganap ng paggamit at pag-unawa sa wika. Ang nagpapalaganap ng mga pelikula, musika at iba pang anyo ng sining ng Pilipino ay nagpapalaganap ng paggamit ng Pilipino sa ibang bansa. Ayon naman kay Almario, 2018, walang nangyayari sa pagpapalaganap ng wika dahil walang plano ang mga ayensyang pangwika. Siya ay isang tagapangulo ng Komisyon sa Wikang Pilipino, KWF. May tatlong paraan ako dito na para maano yung sa ayensyang pantao at saka sa leader ng bansa. Unang-una sa mga ahensya. Kailangan ng mga ahensya ng mas malinaw na plano at mga programa para sa pagpapalaganap ng wika. Dapat din may mga specific goals at strategy para mas maepektibo ang pagpapalaganap. Dapat mas palakasin ang suporta ng mga ahensya sa mga proyekto at programa na nagtataguyod ng wikang Pilipino. Pwede rin silang magbigay ng mas maraming resources sa mga paaralan at komunidad. Dapat din mas palakasin ang pagtuturo ng wikang Pilipino sa mga paaralan. Para naman sa mga tao, ang pinakamahalagang hakbang ay ang paggamit mismo ng wikang Pilipino sa bahay, sa trabaho, sa paaralan at sa gamitin natin ang wika natin ng madalas. Para sa mga leader ng bansa, dapat bigyan natin ng prioridad ng mga leader ng bansa ang pagpapalaganap ng wikang Pilipino. Dapat din maglaan ng sapat na pondo para sa mga programa at proyekto ng nagtataguyod ng wika. Ang paglalaganap ng wikang Pilipino ay isang malaking responsibilidad ng bawat isa. Kung magtutulungan tayo, mas mapapalaganap natin ang ating wika sa pamananatili ng ating kultura. Hanggang doon na lang po. Para sa panghuling pag-uulat, ako nga pala si Stephanie Kyle Capanas. Pakinext po. OFW. Tawag sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa o Overseas Filipino Worker. Tinaguri ang mga bagong bayani. Ang OFW, sila nga pala yung mga taong nagsasakripisyo na mapalayo sa kanilang pamilya upang masuportahan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Ano nga ba ang kaugnayan ng mga OFW sa ating globalisasyon? May malalim na kaugnayan ang OFW sa globalisasyon dahil sila ay ang simbolo ng paggalaw ng mga tao at kapital ng pandaigdigang ekonomiya. Ang globalisasyon ay nagdudulot ng mas malawak na oportunidad para sa mga manggagawa mula sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Kabilang ang Pilipinas sa mas maraming manggagawa na ipinadadala sa ibang bansa. Ang OFW ay nag-aambag ng pang-ekonomiya sa ating bansa sa pamamagitan ng pagpapadala ng remittance na tumutulong sa pagpapalakas ng lokal na ekonomiya at pagsuporta sa kanilang pamilya. Sa kabilang banda, ang kanilang paglipat sa ibang bansa ay naglalantad nila iba't ibang kultura at pamumuhay. Sa ganitong paraan, ang OFW ay nagiging tulay sa pagitan ng kanilang sariling bansa at ng internasyonal na merkado. Ano nga ba ang dulot ng remittance sa atin? Ang remittance ay nagbibigay ng matatag na daloy ng pera katutulong sa pag-stabilize ng halaga ng piso. Bukod dito, nag-aambag ito ng pagtaas ng foreign exchange reserve ng bansa. Sa pangkalahatan,
Ang OFW ay nagsusulong ng globalisasyon sa pamamagitan ng kanilang pakikilahok ng pandaigdigang merkado ng trabaho at ang kanilang kontribusyon sa ekonomiya na parehong kanilang pinagtatrabahuhang bansa. Yun lamang po. Salamat. Doon na po nagtatapos ang aming pag-uulat. Meron po ba kayong katanungan? Para po mapaliwanag po namin sa inyo at mas lumawak pa po yung kaalaman nyo patungkol sa aming pag-uulat. Meron po bang katanungan? Thumbs up na lang kung wala. So, wala po kayong katanungan. So, meron po kaming inihandang pagtataya. Ito po ay identifikasyon. Kung nakinig po kayo, ay masasagot niyo po to ng madalian lang. Paki-next po. Ang susunod naman po ay punan ang patlang. Kailangan nyo lang pong punan yung mga patlang, yung mga hinihinging kasagutan, para po masagutan nyo ang mga hinihinging katanungan. Paki-next po. Sa panghuli naman po, ito po ay essay type. So, paano nagkakaugnay ang cellphone, internet at search engine sa pagpapalaganap ng globalisasyon? Ayun lamang po at maraming salamat po sa pakikinig.